Ayan, linaw. Juan Paulo Tantoco, may case number, place of death, hotel. Tapos cause A, cocaine effects. Other significant conditions, probable atherosclerotic cardiovascular disease. So may comorbidity pa daw. Hindi, bumigay yung kanyang puso dahil sa kanyang sobra-sobrang paggamit. So case status, open pa to Body status, nirelease na. Lalaki, Asian, manner, accident hindi naman pala dapat pag-usapan kasi aksidente naman pala, boss Dada. Aksidente naman pala Pero ito nga kasi, hindi naman siya na-aksidenteng nadulas na bagok sa harapan mo. Hindi siya ganun. Yung aksidente niya is putang ina. Alam mo pag sinabing na overdose sa drugs, hindi lang yan humit-hit ng ng isang kutsarita. Putang hinit-hit niyan baka isang dakot. Sana Parkos bangag. Parkos bangag. Sana Oy! At ito na naman ang ating pagbabalik. Ayan na nga. At nagbabalik ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler. Ang vlogger na walang sinabing totoo. Ang vlogger na hindi dapat iniintindi, sineseryoso. At lalong hindi dapat dinidemanda. Sana Ayan, ito na nga. Boss D, another day, another uratang session. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balumbalunan, kasukasuan, puso, kaluluwa, damdamin ng lahat ng mga kawatan. Lahat ng mga magnanakaw, sindikato, manguumit, hold-upper sa gobyerno. Lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga kupal, kumag, pinutok na lang sana sa kumot, mga putok sa buho, mga salot ng lipunan, mga switik, mga demonyo, satanas, Judas Barabas. Na-miss nyo ba ako? Kasi hindi tayo nakapag-vlog nitong mga nakaraang araw. Kasi tinatamad manood ng mga tao. Pag tinitingnan ko kasi yung vlog ko, tapos konting nanood, hindi na ako nagbablog, tinatamad ako. Dapat maraming nanonood para makarating sa kinauukulan itong ating video. For today's video. Hindi ba? Kailangan nagla-like kayo, nagsishare at nagko-comment. Importante. Salamat sa lahat ng nanood ng nakaraang video natin at saka lahat na nag-comment. Personal kong personal kong binabasa at hina-heart lahat ng inyong mga personal na mga komento. At importante mga kababayan, mga banateros at mga kulto ni Boss Dada, importante yung pagko-comment. Kasi nga, yung ating mga switik na mga taga-gobyerno, nakikita nila yan. Kaya binabasa nila yung mga comment ninyo. At nakikita nila na mga totoong tao kayo. Kaya ipakita ninyo. Kada meron tayong vlog, kailangan nyong i-share, i-like. Importante yung comment. Kasi nga, malalaman nila kung nag-a-agree ba kayo sa mga napag-uusapan natin dito. Di ba? Kaya like and share na. May mga nakikita pa ako ditong nanonood hindi pa hindi pa naka-like, hindi pa naka-subscribe. Make sure na you are subscribed to this channel. Hit the notification bell para lahat ng ating mga kabalbalan sa social media ay inyong masundan, subaybayan. At ano ba ang mga nangyari ngayong mga nakaraang araw? Nako po, marami pong mga balitang naglipa na. Andyan na mga balita ng
nagsuswimming daw dyan sa Taal. Sinabi ko nga sa inyo kasi kahapon si Banatbay nagmotor-motor siya dyan sa Tagaytay. At pumunta sila doon sa isang kainan kung saan masarap ang pritong talapia. Pritong talapia at saka yung pinaritong tawilis. Yung tawilis kasi dyan yan nakukuha dyan sa may Taal, yung tawilis na yan. Oo, apakasarap niya. Paborito ko yung tawilis na yan. Hindi ako pagpunta ako ng Tagaytay kasi dyan lang may nabibiling masarap na tawilis. Talagang kasama yan sa lagi kong in-order, tawilis talaga. Oo, kasi yung tawilis na napakaganda niyan, no? Yung tawilis, mga bossing, parang jowa niyo yan. Parang jowa niyo yan. Kain ng katawan, pati ulo, kain dyan. Pero meron naman dyan yung mga jowa nila, parang mga hipon. Kain ang katawan, tapon ulo. Oo, kung ang jowa nyo tawilis, kasi yung tawilis wala kang tinatapong, pati buntot. Kakainin mo yan, ganyang kasarap yung isda na yan. Pero ingat kayo dyan, malakas daw yan sa alta presyon. Oo, napakasarap ng tawilis. Sasaw mo yan sa suka na maanghang. Tapos may ikikis mo muna, makikipag-lips ka muna sa ulo niyan. Susubo mo ng buo yan. Pati tinik, kain. Oo, pati tinik, kain dyan. Sarap ng tawilis na yan. Oo, talaga naman. Oo, sasabay mo yan sa mainit na kanin. Meron ka sabaw ng bulalo. Tapos, meron kang... Diyan kasi sa Tagaytay, yan ang mga bestseller dyan. Tawilis, talapia, tsaka yung kanilang butterfly na bangus. Ang sarap, temo ko nga. Ang sarap ng bangus ng tilapia at saka ng di ba sa palengke? Yung tilapia na nabibili natin sa palengke, di ba? Dalawang klase yan. Meron yung kulay puti, pangit yun. Yung kulay puti, mura lang kilo nun. Kasi nga yung puting tilapia, yung puti, tas mamula-mula yung buntot. Oo, ano yun? Ang tilapia na yun, galing Bulacan. Oo, medyo lasang putik ng konti yan. Oo, pero itong... cultured, yung naka-fish pen na mga talapia dyan sa Tagaytay, sarap niyan. Oy, alam nyo yung sa palengke nakikita nyo mga kulay itim na talapia, nako po, mahal ang kilo niyan. Parang doble kilo niyan kaysa doon sa puti na talapia kasi masarap yung laman niyan, medyo matigas. Yung puti kasi kapag ipinirito mo yun tapos sobrang naprito mo ng sobra, usapay isda muna tayo Pag naprito mo na sobra yung tilapia na yan dyan sa yung puti, nauubos yung laman nun Oo, konti na lang yung makakain mo na laman niya. Pero yung talapiang itim, yung tawag nila dyan ay Batangas na tilapia. Hindi yan Batangas dyan sa may karagatan ng Batangas. Hindi yan dyan yan sa Taal. Sa Taal Lake, inaalagaan niya mga talapia na yan. Ganyang kaganda tubig dyan sa Taal Lake. Yung talapia dyan, kulay itim. Pag pinirito mo yung kahit na toasted, kahit tostahin mo, yung balat lang yung kumikrispy. Yung loob nung talapia na itim, pa rin siya, hindi siya natutunaw. Masarap yung karni niya, matataba, tsaka matigas. Oo, hindi katulad yung talapyang malamya. Pag malakas yung apoy mo, pinirito mo ganyan. Pag baliktad mo, konti na lang, tinik na yung makakain mo. Dyan sa tilapyang itim yan ng mga masasarap talaga. Yung malalaki niyan, ako po, mamahal niyan. Sarap niyan, iihaw, iprito. Tsaka yung bangus, yung mga butterfly dyan, bangus. Alam mo, favorite kong kinakainan ng butterfly na bangus dyan sa Batangas. Batangas hindi pala. Diyan sa may Tagaytay. Siyempre yung pinakasikat sa lahat yung LCM. Alam niyo yung LCM? Yung LCM, bigyan naman. Isang libreng bangus naman dyan. Yung LCM na yon, apakasarap ng doon ng higanteng bangus nila doon na butterfly kasi meron yun coating, may breading yun. Pati yung balat niya. Tapos pag pinirito yung saktong-sakto, pag yung karne niya, yung tiyan niya hindi natutunaw,
saktong-sakto yung pagkakaprito kasi nga may coating siya. So pag natanggal mo yung coating, yung karne niya, parang steamed na siya. Ang sarap talaga dyan. At ang nakakagawa ng ganyang bangus na penarito, yung Bulalo Point. Ayan, dyan kami. Ayan ang pinaka-paboritong mga kainan dyan sa Batangas. Dyan pala sa Taal, sa Tagaytay. Okay, dahil dito sa missing sabongeros na to, dahil sa mga missing sabongeros na to, ito si Banat Bay. Oo, sabi niya wala na daw masyado nag-order ng isda. Oo, wala na daw masyado nag-order ng isda ngayon sa sa mga restaurant diyan sa Tagaytay dahil nga daw bali-balita na diyan daw tinatapon yung bangkay. Diyos mio. Oo, sa sinira pa yung ekonomiya ng Taal, no? Kasi syempre, iniisip ng tao na pag nagtapon ka ng tao dyan sa Taal, yun ang kinakain ng mga isda dun. Oo, hawag kayo naniniwala sa fake news. Hindi po totoo yun. Napakalawak po ng karagatan. Napakalawak ng lake ng Taal. At napakalalim po niyan. Oo, daan-daan metro ang lalim niyan. Yung pong mga isda dyan na mga tawilis na nabibili nyo, pati yung mga talapia, pati yung mga bangus na kinukulture dyan, hanging po ang ginagamit nila dyan. Yung fish pen nila, may net yun sa ilalim. Hindi yun sumasayad sa ilalim. Hindi kaya nga ang sarap ng isda dyan, hindi siya lasang putik eh. Kasi palagay ko kung yung isda free range siya, ibig sabihin nahuhuli talaga doon sa bingwit, ayun, nakakakain ng mga burak yun. Kasi pero itong mga cultured na mga isda dyan, yung mga binibenta sa palengke, binibenta sa mga restaurants, mga farm po yan. Meron yan net, nakalutang yan, hindi yan sumasayad sa lupa. Oo, kasi nga yung bulkan na yan, yung yung Taal Lake na yan, syempre yung mga ashes ng bulkan nagsettle na sa ilalim niyan. Yan, maputik yan, murky yung diyan, yung tubig diyan. So yung mga fish pen diyan, hindi yan makakakain ng tao unless kung yung tao itinapon doon sa loob ng net. Tapos ginawang pangpakain o kaya giniling yung tao, ganyan. Pag giniling mo naman yung tao, kasama yung buto eh. Pag giniling mo yung tao, nilagay mo dyan sa net, pinakain mo sa isda, ayun. Alam mo nung nung medyo bata-bata ako, which is mga last year yan. Kasi masarap ang bangus sa masarap ang bangus sa Dagupan, di ba? Kakaiba rin naman ang bangus Dagupan, talaga namang milky. May mga kwento-kwento dati nung tumira kasi ako dyan ng pansamantala. Oo, alam mo may mga kwento-kwento noon na yung mga sinasalvage kasi madami daw loko-loko dyan sa may Dagupan eh. Yung mga sinasalvage daw ng mga loko-loko dyan sa Dagupan, yun daw yung pinapakain sa bangus kaya masarap. Pero ano lang naman yun, urban legend. Alam ko naman joke lang yun. Pero ayun na nga, dyan sa Taal, huwag kayo mag-alala. Huwag niyong patayin yung, kasi naman to si Boying eh. Basta na lang makapanira eh, walang wagas. Namamatay yung mga businesses dyan sa Tagaytay. Kasi sa Tagaytay, majority ng mga businesses dyan, restaurants. Masarap naman kasi kumain-kain, may view, maganda yung klima, di ba? Kasi ito yung perfect time para magpunta ng Tagaytay kasi nga, tapos na summer. Although nag-uulan-ulan, pero pagka walang ulan, maganda dyan, makulimlim, foggy dyan. Hanggang December na yan, masarap nang magpunta ng Tagaytay. Ang pinupuntahan ng tao dyan, pagkain. Tapos sisirain nyo yung market nila, sisirain ninyo yung dyan sila kumukuha karamihan ng mga hinahandaan nila sa hapagkainan. Dyan sa Taal Lake na yan, yung nga tawilis, talapia, bangus, yan kasi mga sikat na sikat dyan. Tapos sisirain nyo ng ganun-ganun. Sasabihin tuloy, kahapon nakita kami ni Jay Guevara at ni Banat Bay. Nagano kami ng konti, nag-fellowship kami, sa miss namin isa't isa, tinakasan ko sila. Tinakasan ko yung dalawa. Kasi para kami mga bagets. Mantakin mo, galing na kami sa isang restaurant bar, pumunta pa kami sa isang restaurant bar, tapos lilipat ulit sa ibang restaurant bar na pagsasarhan kami. Ganun namin kami yung isa't isa.
Oo, so nung dumating si Jay Guevara, sabi niya kay Banat Bay, nagpunta ka pa ng Tagaytay, kumain ka ron, masarap yung tawilis. O, kita mo, loko-loko rin to si Jay eh. Isa pa to si Jay na napi-fake news na yung kinakain daw ng tawilis ngayon, yung yung mga tao dyan na tinatapon eh. Kung sakali magtapon ng tao dyan at lumubog, malalim na malalim masyado yun dahil daan-daang metro nga yung lake na yan. Isa yan sa pinakamalalim na lake. So yung mga pumupunta ng Tagaytay para kumain, kain lang ng kain. Masarap po yung masarap yung bulalo, tawilis, bangus at saka talapia dyan ha. Bira lang ng bira. Kaya mag-alala, hindi nila nakakain yung mga karne ng tao na yan. Unang-una sa lahat, di pa naman napapatunayan na yung mga nakuha nilang mga buto ron, buto talaga ng tao. Baka mamaya buto yan ng mga bulalo eh. Siyempre sa dami ba naman, lahat dyan may bulalo. Ilan restaurant dyan? Kung may 1,000 restaurant dyan, lahat nagbubulalo yan. Saan nila itatapon yung mga buto niyan? O siguro baka yung iba dyan doon na tinatapon. Baka pampataba ng dagat yun. Pampataba ng lake. O hindi ba? Kasi may mga nagsasabi, yung mga nakukuha daw dyan. Nakikita daw ng mga expert ko. Sabi ko nga sa inyo, lahat expert na naman eh. Tangin na yan mga Pilipino talaga, expert dito, expert dyan, expert kung saan. Expert kung saan. Pagka basketball, expert sa basketball. Kapag ka season ng boxing, expert sa boxing. Pag impeachment, puta, expert din sila sa impeachment. Pag politika, expert din sa politikang mga animal. O nung nakita nila, hindi yan buto ng tao. Puta ngayon, mga forensic expert ng mga tarantado sa Facebook. Nakita nila yung mga buto daw ng baka yan. Hindi, may mga nagsasabi din na baka buto ng baka. Tsaka narinig nyo yung statement ni sino ba to? Yung kapatid ni Fortun. Ayan, yung babaeng si Fortun. Bagamat din yan, bagamat meron din yung may saltik din paminsan yan. Kasi yan din na yan din na nag-autopsy nung doon kay Bantag. Wala rin akong tiwala dyan. Pero yun ang sinasabi niya, may mali daw sa pag-handling ng mga divers at saka ng NBI. Meron daw silang mali sa pag-handle ng mga ebidensya na nakukuha dyan. Isang mali nila dyan is yung ina-assume nila nabuto yan ng mga tao. Hindi yan magiging substantial o hindi magiging totoo yan kung hindi nyo pa natitesting. Kung wala naman tayong technology to test yung mga buto na yan, hindi pa pwedeng tawag dyan, superficial. Hindi pa pwedeng yung nakikita mo lang. Yung mata mo lang, hindi pa pwedeng ganun. Kailangan yan gumagamit na siyensya yan. Kaya may mga ekspertong nagche-check niyan. So maganda, maipadala nyo na yan, malaman na kagad kung unang-una sa lahat buto ba ng tao yan. Pangalawa, yun, kuhanan nyo na ng mga DNA samples yung mga kamag-anak para ma-testing na bawat isa sa mga yan at malaman natin kung mga bangka ba talaga yan, buto ba talaga ng tao yan. Yun lang naman dyan sa Tagaytay. Kain lang kayo ng kumain dyan. Huwag niyong patayin yung industriya. Kasi dami na ng mga restaurants dyan. Halos wala nang kumakain. Lalo na ngayon, sabihin lang na pwede ba order ng tilapia yung hindi galing sa Taal Lake kasi baka kumain na ng karne ng tao yan. Parang ganun eh. Ganun yung sinasabi nila eh. Pero ayun, maraming mga nagsasabi dyan sa mga diving operations na yan. Maraming mga nagsasabi na ito daw ay baka pineki na, tanim ebidensya na naman. Kasi may mga malupit na mga umuusbong na mga panibagong balita. At isa na ngang balita dyan ay sige, patayin na natin to. Ayan. Ang isang balita na umuusbong ngayon na mainit mga bossing ay yung drugs. Yung na-overdose na anak ng isang bilyonaryo sa Pilipinas. Naku po, alam ko naman gusto nyong pag-usapan yan. Alam ko naman lahat pinick up yan dahil natatandaan ninyo noong sinabi ni VP Sara yan sa isang interview niya, dinibang kagad yan ng dinibang kagad ng Malacanang yan at ang Malacanang nagpakita kagad ng ebidensya. Napakita sila ebidensya ng picture ng ating unang gilang-ginang.
Pero ano ba itong balitang ito? Kumalat kasi itong balitang ito, mga bossing, na marami ding mga nagme-message sa akin na mga taga-abroad at gusto nilang itapik natin ito noon. Pero hindi naman natin kasi gustong itapik basta-basta pagka hindi lumalabas sa balita. Hindi ba natatandaan ninyo? Yung mga taga-gobyerno kasi may mga ganyan sila, tanim issue. Oo, parang minsan may papakalat na issue, tapos pagka ginrab mo ng hindi mo sinisigurado, pwede ka nilang kasuhan ng libel. Oo, hindi ba? Kaya noon, meron kaming information na total naman, nangyari na lahat ito. Meron kaming information noong mga panahon na pinapakalat yung balita na nakulong yung ating unang ginang, na-hold dahil daw dyan sa issue na yan ng na-overdose nga daw na na kasamahan nila. So ang daming mga nagsasabi sa amin, ba't hindi nyo tinatapik? Kasi nga, hindi pa lumalabas sa mainstream media. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo yung tipo ng vlogger na may narinig lang tayo, go na ng go. Siyempre, mas maganda, bukod sa safer, yung pag nilabas na ng mainstream media, re-reactionan mo na lang versus yung ikaw yung maglalabas. Kasi kapag ikaw yung naglabas, ano na yun? Ibang usapan na yun. Kita mo nga kay Risa Ontiveros Diba? Yung mga vlogger na dinimanda niya, hindi naman sila yung naglabas ng video, nag-react lang sila sa video, may kaso sila. Lalo na kaya kung sila naglabas ng video, diba? Ngayon, pinapa-hunting na yung may-ari nung pagtanggol balyente na Facebook ba, YouTube. Hindi ba, pinapahunting na yun, pinapahanap na ng opisina ni Risa Ontiveros dyan sa dyan sa mga taga-NBI. Imaginein mo, kung igagrab mo kagad yan, lalo nandito ka sa Pilipinas, kawawa ka. Kaya patience is a virtue. Naniniwala ba kayo doon? Na hindi mo kailangan, you don't have to always be the first person to jump on the gun. Kailangan medyo aantayin mo yung tamang panahon para kapag pinag-usapan yung mga bagay-bagay, kompleto na ng impormasyon, kompleto na ng ebidensya, hindi mo na siya pwedeng sabihing fake news yan. Ngayon lumabas na. Marami kasi noon, kung matatandaan ninyo, merong alam ko NBI din yun meron silang nahuli na mga grupo daw ng mga vloggers na nagpapakalat ng peking balita. Natatandaan yun? Hindi na nga nag-boom yun, hindi na nga pumutok yun pero meron silang nahuling isang babae na nagpapakalat daw ng peking balita. Hindi na rin nila isinapubliko yun. Pero ang dito is yung ganito ginagawa nila Huwag kayo maingay, tayo lang. Huwag kayo maniwala rito ano lang to, fake news to. Ano lang to, for entertainment purposes. So ganito yan. Pinapakalat ng mga panahon na yon na si First Lady daw ay nakakulong. Kaya wala daw mga picture. Sinasadya daw ng mga nakikitang pictures doon sa social media recycled dyan. Ito yan, nangyari na yan ng ganito. Diba lumabas yun? Uminit yan noon. Nakamasid lang kami. Nakita namin ang galawan. Ang style nila ganito. Umuwi na siya dito sa Pilipinas. Nakauwi na siya sa Pilipinas tas hindi siya lumalabas. Wala siyang mga public appearances. Hindi natin alam kung bakit. Pero mukhang ito yung rason bakit wala siyang mga public appearances. Tapos mukhang yung social media account niya nagpo-post ng mga recycled. So siyempre yung mga tao na mga galing, katulad niya mga Duterte supporters, mga mahuhusay sa mga investigasyon niya. So sabi, itong picture na to, bakit? Totoong nakakulong siya. Kasi itong picture na to, ito pa yung picture nung ganitong panahon. Last year pa yan, nung isang linggo pa, nung isang buwan pa yan. So ganun ngayon. So ang nangyayari, ako bilang isang otoridad, nakaabang ako dun sa mga social media accounts ng mga tao na nagpapakalat nitong issue na ito, na ang asawa ng ating presidente ay nakakulong, wala siya sa Pilipinas.
ano na nga, kaya nga nung naglabas si Claire Castro ng mga pictures, ganitong panahon pa lang, nandito na siya, ito yung mga pictures, ayun na yun. So parang it's a proof na nandito na siya sa Pilipinas, sinasadya nilang mag-post ng mga lumang mga pictures para yung social media crowd magkaroon ng clout doon sa balita na nakakulong siya doon. At kung ikaw naman ibinalita mo, nakakulong siya doon, ito yung picture, bla bla bla, yari ka na, hahantingin ka na ng otoridad at sasabihin na fake news peddler ka. Oo, madidemanda ka ngayon. Yan yung tanim fake news. O, di ba sinasabi nga natin, minsan may mga AI na biglang isinishare, tas isinare mo din. Alam mo naman at AI yun. Pero shinare mo pa din, minsan nafa-flag din kayo dun. Ang target naman nila dun is whoever share this fake video and make it appear like a real video, iti-take down yan ni Facebook. Ganun. Kasi nga, may mga fact-checkers nga sila eh. May mga fact-checkers nga sila na mga tao. So, pwedeng ma-take down yung account mo from this fake news na sila din yung nagpapakalat. Pag kinagat mo at shinare mo, suspended yung account mo. O, ganun ang gagawin nila. So, ganyan din dyan sa kaso na yan na gagawa sila, magpo-post sila ng mga pictures ng mga luma for the people to say, ay, luma na yan. Ano yan? Totoo nga yung balita na nakakulong siya sa abroad. Kasi ganito, kasi nagpo-post sila ng mga peking balita para lang sabihin na nandito siya pero wala siya dito. Ganun lalabas. So ngayon ako nakaabang. Pag post mo nung ganun, target ka na. Nagpapakalat ka ng peking balita. Bakit? Kasi matagal na siyang nandito sa Maynila. I remember I was in Davao. May nagsabi sa akin na yung kaibigan ko sa LA. Nagsabi sa akin na nakakulong daw doon yung First Lady. O sabi ko, during that time may intel na kami na nandito na matagal na. So sabi namin, kuya, ingat lang sa pag-share ng mga na yan kasi tanim issue yan na kapag share mo, pwedeng makasuhan ka or ma-take down yan channel mo. Oo, matagal na pong nandito. Meron po kaming intel na nandito na at nakaabang po ang otoridad doon sa mga tao na magpapakalat ng balita na siya'y nakakulong doon. Kakasuhan po nila lahat yan. So, hindi kami ay haka na naman ng hay. Oo nga, yun nga yung sinabi ko. Ganun ang napag-usapan namin. So, eto na ngayon. Finally, lumabas na. Palakpakan. So, sabi ko naman sa inyo, patience is a virtue. Noong mga pinag-uusapan nito ng social media, noong chismis pa lang nito, hindi naman tayo kumakagat sa chismis lang. So, ngayon na inilabas na ng mainstream media, gagamitin na natin yung inilabas ng mainstream media para mag-react. Ito po yung tinatawag na exercising your freedom of expression. Ano ba ang opinion natin patungkol dito sa nagkalat na mga balitang ito? Di ba? So ayan na ngayon mga bossing. Ilalabas natin ngayon yung balita tungkol dyan sa nagkalat na mga na mga vlogs patungkol dito sa inireport ng bilyonaryo na issue kay First Lady. Unahin na natin yan bago ang iba pa nating mga topic. Dito muna tayo, focus tayo dito sa balitang ito. May mga nagkalat na rin sa social media ng mga report ng otoridad patungkol sa ano ba yung kinamatay, toxicology report, kung ano ba yung issues, parang may mga sinasabi, may mga eksperto na naman. May mga forensic experts na naman at investigation experts na nagkalat sa social media at sinasabi na yung kinamatay daw nito is translated to prolonged
prolonged use of cocaine. Ay! Pero may mga bali-balita naman noon na kasi yung namatay daw na to, bata pa. Tapos yung mga kasamahan niya, mga thunders na. Oo, bata daw ito. Parang ito yung mga chismis ha, hindi ko sinasabing totoo. Pero ito yung mga chismis before na bata daw ito. Promising, tagapagmana ng Rustan, gano'n eh. O, na hindi daw to nagdodroga, pero pinilit nila. Hindi, may mga ganong issue. No, may mga ganong pinapakalat. So, hindi natin alam kung totoo yun or hindi, pero isa lang ang totoo dito, that this person died dahil sa droga. O ngayon, meron pang bali-balita. Meron pang bali-balita, and it was also reported daw ng abroad na nung chinek daw, yung parang ang nangyari is party hard sila. Party hard. Di ba? Dami party sila. Meron pa nga eh. Sabi ko nga sa inyo nung gabi na yan, nag-show pa si Jokoy eh. Si Jokoy yung komedyanteng taga LA, nag-show pa nga daw siya eh, sa private show sa mga yan. Iilan lang sila. Mantakin mo si Jokoy, pinasasara niyan ang mga arena sa Brooklyn, yung arena ng Brooklyn. Napuno niyan. Sa Hawaii, yung mga doon, yung mga tawag dito, mga venue diyan. Pinupuno niya yan. Pero po siya, ganito sila kayaman. Na ang isang superstar na stand-up comedian nag-perform sa kanila privately, ilan lang silang nanonood, parang yung grupo lang nila. Ganon katitindi ang mga ito at ganon kayayaman ang mga mokong na ito. So party hard sila, party hard. Sa sobrang ang anong pa nga daw, ang dating nga is parang itong bata, initiation, something like that. Siguro siya lang hindi gumagamit sa kanila, lahat daw sila gumagamit, kaya ito daw bagets, tinurukan nila, parang ganun. Ganun yung mga istorya before pero yun nga, doon sa mga investigation and mga reports na nagkalat, nung chinek daw yung hotel room, nakita daw may mga white powdery substance sa lamesa, sa salamin, may mga syringes pa daw. So putang ina, no, mga addict talaga ang mga hayop na ito, no? Oo, anong ha? Oo, hindi ba addict yan? Putang ina yan. Ang dami daw white powdery substance na hindi naman nila na hindi naman nila sinabi doon sa report na cocaine, pero putang yung magtatapong ka na maraming pulbos sa lamesa. Ganyan. And mayroon daw sign na mayroong party na naganap doon sa kwarto na yun, kung saan doon nadali, doon na dedo itong itong batang ito. Bata pa, 40 anyos lang eh. So 40 anyos namatay sa drug overdose. Unless kasi bakit yung matanda na? Yung matanda na, di ba? Hindi pa na-overdose. Hindi kayo nagugulat, itong bata na overdose. Ba't yung bata pa? Ba't hindi na lang yung matandang ngiwi ng ngiwi, hindi na lang yung mga overdose, di ba? No, so ito bata pa na overdose. So tiningnan nga daw yung yung paligid. Ang dami daw ng mga proof na nag-party hard sila doon, na talagang naging talaga umuulan ng droga doon sa lugar na yon, o doon sa hotel na yon. At parang, syempre, pagkatapos sila siguro magdroga, patay na yung tao, baka hindi pa nila alam. Tangina, sa sobrang sabog nila, ganyan, alright, pukingin na yun, tatandaan nyo na. Imagine nyo lang, hindi ko naman sinasabing kasama dito si FL. Pero imagine nyo yung mukha ni FL na ganun pukin ng ina niya, mukha ka ng kulubot na luya, tapos putang ina, gumaganon ka pa. Pumaparty-party ka pa, putya yan, tatandaan nyo na, senior citizen na kayo. Para kang nagsama ng isang senior citizen sa diskuhan. Tapos ang tugtog nila noon, Dancing Queen, ang tugtog ngayon, yung mga di ba, yung mga upbeat na. Tapos nagsama ka ng Lola sa Valkyrie, ganyan. Ganun ang dating noon, kadiri.
Di ba? Ito tatanda na eh. Pumaparte-party pa na ganyan. Dapat naggagantsilyo na lang kayo eh. Mga ganyan ang mga edad nyo. Yung nanay ko, mas matanda pa kayo sa nanay ko. Yung nanay ko, walang ginawa yun kundi magwalis lang na magwalis sa bahay at saka sa simbahan, magsimba ng magsimba eh. Ito naman mga thunders na to, pucha, targa party-party sila. Kala mo mga dalagita pang mga hayop. Oo, di ba? So ngayon, ganyan na nga nangyari dyan. May namatay na. Tapos sinabi nga na na-hold daw sila. Kasi siguro, deads na, nakatulog na rin sila sa kapaguran, kaadikan nila. Pagising nila, putsangin na, deads na. Tapos parang antagal pa bago nila inireport. So, yun yung nakikitang mga issue dito at yun yung mga sinasabi nga nila na na hinold sila, bawal silang umalis because active pa investigation, so on and so forth. So, yun yung kumakalat na balita noon na talaga namang pinag-uusapan. At ito nga ngayon, ang lakas ng bilyonaryo. Alam mo, medyo nabilib ako sa bilyonaryo. Although, itong bilyonaryo na to, oligarko din may-ari nito. Pero bago pa to bago pa ang bilyonaryo, wala pa 5 taon yan. Kaya nga, di ba, no, nakaraan dyan sa may Malacanang, nagkaroon sila ng parang rule na ang lang nila, ang parang Malacanang press corps, kailangan daw at least 5 taon na yung istasyon, which is ito, kawawa naman to. So baka matanggal sila dyan sa Malacanang press corps dahil bago pa sila. Tapos kapag ka daw ikaw ay naglagay ng isang nagsama ka ng reporter mo sa halimbawa Malacanang beat, doon sa Malacanang yung reporter mo nagtatanong kay Claire Castro na walang utak, dapat seasoned season daw at least, at saka marami ng administrasyon na na pinagsilbihan na itong reporter. Kaya nga parang gusto nila talaga ipatanggal diyan yung mga bagitong mga reporter na maiinit pa magtanong at ilagay diyan yung mga seasoned reporter na bayaran na. Para at least maganda yung nila, collaboration nila, siguro ganon. But anyways, itong bilyonaryo, at least matapang ang bilyonaryo na ni-name drop pa pati si First Lady dito. Pakinggan natin itong balitan to and reaksyonan natin. Again, hindi po natin sinasabing totoo na si First Lady ay involved dyan. Pero isa lang po ang katotohanan, kasama po ni First Lady ang mga ito. At lalong-lalo na itong batang ito, kasama niya. Ayon sa report na ito, pakinggan natin. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Rustan's Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. So again drug overdose ang kinamatay nung bata. Finally, nasa balita na. So, nag-press con na ba ngayon si Claire Castro? Ano kayang isasagot niya dito? Palagay ko pagdating dito ang isasagot nun, hindi pa kami nakakapag-usap tungkol dyan. Hindi pa namin napag-uusapan, a-update ko kayo. Siguro ganun ang sasabihin niyan kapag itinanong sa kanya tong issue na to. Sasabihin na, hindi po ako spokesperson ng First Lady. Yung asawa lang po, yung presidente ng Pilipinas, akong spokesperson niya. So, I cannot speak on her behalf. Baka may mga ganun yan, Abangan ninyo yung press ko ni Auntie Claire. Sigurado ako, putangin nang yan, mauutot siya sa mga itatanong sa kanya patungkol dito. At tingnan natin kung ano na yung kanilang napag-usapan, anong isasagot nila tungkol sa issue na to. Again, is this issue big? Malaki ba tong issue na to? Is this issue bigger than the impeachment? Oo. Imaginein mo, sa Amerika, kung totoong kasama at kung totoong isa itong asawa ng presidente natin na na-hold sa Amerika, di ba nakakadirit, nakakahiya ang mga Pilipino pag ganyan? At kung asawa mo, let's say for example, nandoon sa party na yun yung asawa mo, kahit hindi siya humithit, let's say, sila lang ang humithit, hindi sila humithit. Imaginein mo First Lady ka tapos hindi mo pinipigilan yung nakikita mong kasamaang nangaganap.
First lady ka, nakita mo sila nag-snort, nakita mo silang nagdodroga, hindi mo sila pinigilan, kasama mo sila. Imagine niyo lang hindi ba? Let's say for example, malinis, banayad. At isang buhay na santo itong ating first lady. Kasama niya yung mga yan. Kung kasama siya doon, at let's say hindi nga dahil sobrang linis niya, naka Maria Clara siyang damit nun. Habang nag-cocaine yung mga kasama niya, hindi man lang niya pinigilan na, oy, bawal yan. We are representing the government of the Philippines. I am here not because of personal travels, but I'm here functioning as a first lady. Bawal 'yan. Wag naman ganyan. Akala ko ba may war on drugs yung asawa mo? War on drugs yung asawa mo, tapos putangin na nagdodroga yung mga kasamahan nyo, hindi nyo mapigilan. Let us say, for example, let us say for the sake of this conversation, na hindi siya humithit, hindi siya lumunok ng pulbos. Hindi ba niya kayang pigilan yun? Hoy. Isa pang tanong, saan galing yan? Na taga Pilipinas tayong lahat, hindi naman tayo taga rito, pero bakit may mga dala kayong ganyan? Ano yan? Dala nyo ba yan mula Pilipinas hanggang dito? O dito nyo na kinuha yung mga kagamitan na yan? Kung dito nyo kinuha yan, putang ina, may contact kayo sa mga drug lord dito? So, ibig sabihin, kung dito may contact kayo sa mga drug lord, ibig sa Pilipinas, may contact din kayo sa drug lord. Mas matinding contact nyo sa drug lord, taga Pilipinas kayo dito sa Amerika, imposible naman, hindi ba, na may contact kayong drug lord dito, hindi naman tayo mga Amerikano. Ibig sabihin ganun katindi ang koneksyon ng mga yan. Kung sa ibang bansa nakakakuha sila ng droga, lalo na kayo sa Pilipinas. So ano ngayon ang reflection nito sa war on drugs ng ating Pangulo? Anong reflection nito? Ano ngayon ang masasabi nyo? Sabi nyo, di ba? Bloodless war on drugs. Kaya naman pala bloodless Kaya naman pala mga bloodless. Putang ina, kayo yung gumagamit Kayo yung mga pusher. Kayo yung mga kumukuha. Kaya naman bloodless. Siyempre, bakit mo nga naman papatayin yung source? Kung yung source, yun ang nagbibigay ng ligaya sa'yo. Kaya naman pala puro drugs lang nahuhuli. Kaya pala puro droga lang nahuhuli. Wala nahuhuling drug lord Yung drug lord pala, within the group, anak ng tinapay na yan. Pero di ba, it is worth the imagination. Yung itong first lady natin na malinis, hindi siya nagda-drugs, wag na nating pa-drug test. Negative yan. Negative yan, sigurado. Oo, pero kung nandoon siya, kasama siya sa na-hold, ibig sabihin, nandoon siya sa party. Kung nandoon siya sa party, may namatay sa pagdodroga. Tangina, anong itsura mo? Anong tingin sa'yo ng tao? Anong ginagawa mo doon? Ba't hindi mo sila pinigilan bilang ikaw ang nanay ng ngayon? Ng bayang Pilipinas, mga Pilipino yan, kasama mo yan, entourage. Ano ba ibig sabihin ng entourage? Putangin na yan. Kasi yan ang sasabihin dito, entourage. Tingnan nyo, anong ibig sabihin ng entourage, ha? Sabi ng entourage, ang entourage is a group of people who accompany and assist an important person. So itong namatay, being your entourage, part of your entourage, ibig sabihin, ang trabaho niya is to assist and accompany you. So kung ina-assistihan ka at ina-accompany ka, so ibig sabihin, nandoon ka rin sa party na yan. At kung nandoon ka sa party na yan, yung isa sa mga entourage mo nangisay dahil sa kakahit-hit ng pinagbabawal na gamot na yan, anong ginawa mo? Anong naging partisipasyon mo doon? Inawat mo ba sila? Pinigilan mo ba sila? Kasi putyang ina, panay pa ang posing-posing mo panay pa ang pakita mo ng peke mong ipin sa mga social media post mo Ito. In example, in a sentence, the celebrity arrived at an event or at the event with her entourage of bodyguards and assistants. So, tao mo tong mga to. Nagsisilbi sila bilang iyong mga kasama, mga tsuwariwap mo sila, mga taga-abot mo ng tissue, taga-protekta mo, kasama, basta kasama mo, kaibigan mo, ikaw ang sponsor nila. 'Di ba?
Pwede mo silang staff, pwede mo silang followers, pwede mo silang mga assistants. Sabi nga, it's often used for famous people, politician, or powerful figures who are always surrounded by a team of helpers, advisors, and friends. Nagpunta kayo dyan nang magkakasama, alam nga naman sabihin nyo, wala ako dun. Kasi pagdating namin dito, naghiwa-hiwalay na kami. Putang ina, naging entourage ba sila? Kung napagpunta dyan, naghiwa-hiwalay din kayo. The fact na entourage mo sila, ibig sabihin, wherever you go, nandoon sila. At kung nandoon sila, nagpa-party sila, nandoon ka rin. At kung nandoon ka rin, humihit-hit sila, tas hindi ka humihit-hit, bakit wala kang nagawa? Huwag mo sabihin na, hindi naman kami humihit-hit, namatay na nga sa cocaine to eh. Ano yan? Putang ina, nagsinikreto niya, gumamit siya mag-isa. Alam mo ba na putya ang corny-corny daw mag-shabu mag-isa? Ang corny-corny bumatak mag-isa. Kailangan daw lagi kang may kasama. It's either isa, dalawa, tatlo o grupo kayo. Kasi para makita nyo yung tama ng isa't isa. Hindi pwedeng, meron din naman nagsosolo talaga ng amat. Sobrang damot mo na nun. Pero kung nagpa-party kayo, tapos ikaw lang ang sabog, yung mga kasama mo hindi, baduy yun. Kailangan lahat kayo sabog para pare-parehas kayo ng trip. Dahil mo sinabi, hindi pinapaliwanag ko lang yung mga bagay-bagay sa lingwahe na naiintindihan natin. Kasi pag binasa mo yung social media, yung mga, lalo na yung mga post ng matatalinong mga DDS, putang ina English, ang hahaba pa, putya yan. Meron silang chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 10 yung kanilang vlog. Nakakatamad basahin. So, yung pagkakaintindi natin in layman's term and sa termino na ginagamit natin pare-pareho para mas maintindihan natin ano ba talaga yung balita na ito. Sige, diretso natin. Ayan linaw. Juan Paulo Tantoco, may case number, place of death, hotel. Tapos cause A, cocaine effects. Other significant conditions, probable atherosclerotic cardiovascular disease. So may comorbidity pa daw. Hindi, bumigay yung kanyang puso dahil sa kanyang sobra-sobrang paggamit. So case status, open pa to Body status, nirelease na. Lalaki, Asian. Manner, accident accident. So hindi totoo na tinurok-turukan siya. Aksidente naman daw yung pagkaka-overdose. Investigator, ayan nakalagay. Medical examiner, so nakalagay dyan. Hindi naman pala dapat pag-usapan kasi aksidente naman pala, boss Dada Aksidente naman pala Pero ito nga kasi, hindi naman siya na-aksidente nadulas na bagok sa harapan mo. Hindi siya ganun. Yung aksidente niya is putang ina. Alam mo pag sinabing na overdose sa drugs, hindi lang yan humit-hit ng isang kutsarita. Putang hinit-hit niyan baka isang dakot. Para makahit-hit yan ng ganun, ma-overdose ka, makahit-hit yan ng ganun karami. Ibig sabihin, putya, lasing kayo. Party hard kayo talaga, baka nag-orgy pa kayo. Marami kayong ginagawang mga kabulastogan. Hindi yan pwedeng, namatay na agad. Hindi overdose yun. Kaya nga overdose, merong dose na kayang ilabanan ng katawan natin or kayang dalhin ng katawan natin. Isang kutsara. Yung overdose, ibig sabihin, sumobra na. Di ba yung mga nagpapakamatay gamit yung pills, putya, di ba yung pampatulog, isa lang. Putya, dumadakot ng pampatulog, umiinom 100. Para talagang pag natulog sila hanggang walang hanggan na. Parang sila si Sleeping Beauty. Ganon din ito. Gumamit ito, hindi ito kapurit. Gumamit ito, napakarami. So, ibig sabihin, kung yung isang to nakahit-hit ng ganyang karami, gaano karami yung droga nila doon sa lugar na yan nung gabi na yan. At saka, tinan mo sa kalasingan nila. Sa kalasingan nila, hindi na sila nakapagligpit kasi pagpunta roon nung mga noong mga kukuha nitong nag-iimbestiga, may mga nakita silang parapernalyas doon. So, ibig sabihin, ganun sila kasabog, ganun sila kabangag, lahat sila. Lahat sila kasi kung ilan silang nag-party dun Kaya nga, imagine niyo if our first lady is there. Anong ginagawa niya dun? Sige nga, hindi na siya gumamit. Anong ginawa niya na nakikita niya na baliw yung mga kasama niya? Again entourage mo to. Responsibilidad mo tong mga to. Sponsored mo tong mga to. Baka ngayon nagpalipad sa mga yan ginamit nyo pa yung eroplano ng Pilipinas Baka pera pa ng Pilipinas yung ginamit nyo para makalipad tong mga to
Hindi ba galing kayo sa Pilipinas, magkakasama kayo doon, baka yung iba minute nyo na doon. Baka yung mga minute nyo na doon, sila yung may source. Hindi naman siguro pwedeng tara, mag-party tayo sa hotel, tapos tara, trip-trip tayo, gamit tayo ng cocaine. Puta, tatandaan nyo na. Sabi matagal nyo nang ginagawa yan, ibig sabihin sa lahat ng lakad nyo na magkakasama kayo at sa ibang bansa kayo nagpupunta, party hard kayo. Hindi lang party hard, talagang puta luno ka ng pulbos. Hindi ba? Ano ba yung atherosclerotic? Tingnan nga natin yung atherosclerotic. Ayan, tingnan natin. Atherosclerotic is an adjective that refers to a medical condition. So yun na nga, may cholesterol na tong tao na tumataas ang cholesterol. Mataas na cholesterol mo, kuking ka pa ng kuking hinayo pa ka. So kaya nga, para dapat ba na ipa-drug test itong first lady natin? Para sa akin dapat ipa-drug test. Bakit? Kasi nga asawa siya ng presidente. Na-involve siya sa ganito. So kahit naman alam natin na hindi siya naggaganito dahil pure siya, dahil siya ay baka anak pa yan ng santo. Sa sobrang pure niya, sobrang linis ng pagkatao niyan, kailangan nating malaman kung yung proof na talagang wala siyang kinalaman diyan, because pag nag-positive siya sa droga, ibig sabihin, putang ina, kasama niyang nagdodroga to diyan. And hindi po maganda sa isang bayan na ang asawa ng presidente nagda-drugs. Kasi kung asawa ng presidente nagda-drugs, kasalukuyan pang nagda-drugs, hindi pinipigilan ng presidente, ibig sabihin may mali sa presidente. Ang masaklap, baka magka-jamming pa yan. Diyan ngayon lalabas. Yung nakakatakot na kung addict yung asawa, yung mister, baka ka-jamming pa. Kung hindi man, bakit hindi niya hinuhuli tong asawa niya or kaya hindi niya pinare-rehab, pinagagamot? Kasi ang pagiging addict po, sakit din po yan at nagagamot yan sa pamamagitan ng mga rehab centers. Ba't hindi niya iparehab to? Papaano mong aayusin ang problema ng Pilipinas sa droga kung yung mismong asawa mo hindi mo maklaro pagdating sa droga? Hindi mo mapagamot, hindi mo masokol, hindi mo mapigilan. So anong klaseng war on drugs ang ginagawa mo? Kung mismong sa loob ng bahay mo, merong addict. Hindi ba baka nga ang masaklap dito, kaya nga hindi nila siniseryoso at dami-daming addict ngayon. Baka mamaya nakikinabang talaga itong mga to. Ito, hindi ko sinasabing totoo, pero imaginein mo, addict ang namumuno. Addict pati yung asawa. Tapos sila yung tagabantay ng nahuhuling droga. For example, sila yung nagbabantay ng nahuhuling droga. Anong gagawin nila dun sa droga na nahuli? Putang na, sisinghutin nila yun. Bakit? Kasi addict nga sila eh. Di ba sabi nga ni Pastor Kibuloy, ikaw ay meron kang blood bank. Blood bank. Pinagbantay mo ng blood bank, vampira. Putang ina, anong gagawin ng vampira dun sa mga dugo na nandoon sa loob ng bangko? Iinumin niya lahat yun, lalaklakin niya yun. Kasi nga, yun ang yun ang gusto niya eh. Trip niya yun eh. Kaya nga, pera ng taong bayan, yung ginagamit ng mga congressman, ng mga senador, ng Malacanang. Kapag ang inilagay mo na magbabantay sa pera ng taong bayan yung gagastos ng pera ng taong bayan magnanakaw, maraming kabit kung kaya lahat na ng kahayupan pagdating sa pera, launderer, lumulunok ng salapi, let's say for example, kaya may bisyo na lang, kaya kailangan ng maraming pera. Imaginein mo, magbabantay ng pera mo, magnanakaw. Anong gagawin sa pera mo? Dinanakawin yan, imbampira, magbabantay ng blood bank. Anong gagawin dun sa dugo na nandoon sa blood bank? Hindi iinumin yan isa-isa hanggang maubos. Ito naman, sabi ko nga sa inyo, drug king and queen, yung binigyan mo ng susi doon sa pintuan na sa loob nun may raming mga droga. Anong gagawin ng mag-asawa nagbabantay? Di sisinghutin nila yan. Kaya ngayon, i-apply natin yan logic na yan sa sitwasyon sa Pilipinas. What if our president
under the influence until now. Anong klaseng war on drugs yung campaign niya kung siya mismo gumagamit? Kaya nga, importante na mapatunayan ng Pangulo. Wag na yung First Lady, bahala sa buhay niya. Pero at least man lang yung Pangulo, mapatunayan niya na hindi siya lango, hindi siya lulong at hindi siya adik. Di ba? Kailangan mapatunayan nyo yung kailangan talaga ngayon panawagan natin yung drug test. Ngayon, itatanong ulit ng mga reporter kay Claire Castro yan. Claire Castro, hindi pa ba dapat magpa-drug test si Pangulo rito? Kasi na-involve yung asawa niya sa isang issue sa Amerika na yung isa sa mga kasamahan niya namatay sa overdose. Dahil sa kakaparty nila, nakita doon sa hotel, napakaraming mga gamit. Party talaga. May nagpa-party ba mag-isa? Oo, talagang they had a hard party, sabi nga nung investigador. Dito sa ano na to, siguro punong-puno ng mayroon daw mga nakabukas na alak, mayroon daw mga alak na hindi pa nabubuksan, at may mga bote daw na mga wala ng laman. Pukin ang ina niyan. Paano ubusin ng isang tao yan? If it's a party, ibig sabihin marami yan. At kung marami yan, entourage kayo, o di magkakasama kayong mga mag-i-entourage dyan sa party na nagaganap na yan. Alam nga naman, mag-iimbita ka ng tao lang sa labas, hindi mo kakilala. Milyonaryo ka. Tapos mag-iimbita ka ng kung sino-sino lang. Siyempre lahat ng iimbitahin mo dyan, kakilala mo, kayo-kayo yan. Ngayon, tatanungin ngayon si Claire Castro. Ma'am Claire, hindi pa ba kailangan magpa-drug test ni Bongbong ngayong may ganitong issue yung kanyang asawa? Ano sasabihin na naman ni Claire niya? Paulit-ulit si Harry Roque. Hindi si Harry Roque, panawagan na to ng taong bayan. Kailangan malaman na natin with all this nakikita nating mga side effects kay Bongbong, pangiwi-ngiwi, pabago-bago ng isip, yung split personality, lahat yan. Lahat po yan, senyalis yan ng matagal na paggamit na ng droga. Kaya kailangan tayo mismo, kayo mismo mga otoridad, PNP, sundalo, kayo mismo dapat mag-request ng drug test sa ninyo, sa chief executive ninyo. Bakit? Kasi kayo nga may drug test eh. 'Di ba? Lahat nga kumukuha nga ng lisensya ng sasakyan, may drug test eh. Yung presidente pa kaya na nagdi-decide, yung presidente pa kaya na may hawak ng milyon-milyong buhay ng Pilipino, ekonomiya, gera, lahat. Siyang may hawak pera ng taong bayan, peace and order, siya lahat ang may control. Paano kung adik yan? Malalaman lang natin kung adik yan o hindi kapag ka nagpa-hair follicle drug test yan. Okay lang naman siguro kung nung 2021 adik siya, walang problema yun. Paatras, 2021 paatras, adik siya. Pero ngayong 2022 and ngayong araw na to, kailangan lumabas na malinis siya mula sa droga kasi kung hindi, putya yan. Naglolokohan tayo, kaya pala may lumulutang na droga dyan. Diretso. Namatay sa cocaine overdose si Restance Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxic... Imaginein mo, ang yaman ng pamilya na to, tapos tahimik sila. Oy mga Tantoco, dapat magsalita na kayo tungkol dito, magpa-interview kayo. Kasi kung totoong na-overdose to, bakit siya lang? Ba't hindi sila lahat? Kayo ba papayag na parang lumalabas, sugapa itong anak ninyo? Sugapa itong kamag-anak ninyo sa droga? Sila hindi? Ganon? Bakit? Bakit yung ngiwi ng ngiwi? Hindi pa na-overdose. Bakit tong anak nyo, kabata-bata, na-overdose? Ako naniniwala itong batang ito, baka mabait to. Baka napilitan lang to. Hindi, sumalangit nawa ang kaluluwa, pero napakalaking issue nito para sa bayan natin Pilipinas. If someone dies sa overdose at hindi naman sila gumamit ng pondo ng taong bayan, hindi naman sila pinagkakatiwalaan ng tao, it's just a normal death. One death is too many, sabi nga nila, pero normal na kamatayan lang yun, and namamatay naman talaga lahat ng tao. Nasa mga gawain na nila kung ano yung kamamatay nila sa hindi. Pero ito kasi kaya importante sa atin, ito yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Ito yung mga tao na konektado yung gobyerno sa kanila. Imaginein mo, namatay sa overdose ng drugs. Tapos, kasama pa nung asawa ng presidente natin sa abroad. Namatay ng overdose ng drugs. Pucha yan.
that is ito na siguro yung inaantay nating pagkakataon para talagang to hold them accountable. Accountable in a sense na public office is a public trust. So, dapat bigyan nila ng assurance yung mga Pilipino na itong kami, matitino kami. Na bagamat may mga kaibigan kaming adik, kayo rin naman meron eh. Di lang naman kami, kayo rin, di ba? Meron. Oo, meron din kaming kaibigan na adik, pero hindi kami nagpa-party kasama nila. At kung mag-party man kami kasama yung kaibigan naming adik, putya, hindi kami nagsasabong magkakasama. Shot lang, di ba? Pero ito, party, ang daming naiwang pulbos sa mesa, meron pang mga nakabalot, may alak na nakabukas, may alak na kalahati, may alak na ubos. Ibig sabihin, putya yan, nakatulugan nyo na lang yung pag-inom at pag-hit-hit. Tapos entourage ng First Lady, hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Anong sasabihin ng ibang lahi? Anong sasabihin ng ibang bansa? Tangin na sabi, kaya naman pala mahirap ang Pilipinas eh. Ganito yung mga leader. Di ba nakakahiya, nakakababa ng moral? Tsaka, putya, anong mukhang iaharap natin sa mga ibang lahi? Tapos, tingnan mo yung mga nagdodroga, namamatay sa labas ng kulungan. Yung galit na galit sa droga, ando dun sa loob ng kulungan. Si Pangulong Duterte, gigil na gigil sa droga. Halos ubusin lahat ng mga nagtutulak ng droga. Nandoon nakakulong. Samantalang etong mga humihit-hit ng droga, paparty-party, kahit drug test hindi man lang ma-provide sa atin, nasan dyan ang hustisya? Huwag tayong papayag. Hindi pwede na ganyan, mga bossing. Kailangan i-push natin, pilitin natin sila. Kahit araw-araw kayong mga reporter, kayo ng mga bayaran, itanong nyo yan, kailan ba magpapa-hair follicle drug test? Etong mag-asawang ito, para patunayan sa sambayan ng Pilipino na hindi sila mga adik, hindi sila mga bangag, at mga matitino ang isip nila. Ecology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. March 9 March 9. March 9 or March 8 sa kanila, March 9 sa atin at the age of 44. My goodness. Mas matanda lang pala sa akin to ng 20 years. Oo, bata pa to. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama si Tantoco sa entourage. Pagka entourage mo, pinagkakatiwalaan mo yan, di ba? Pag entourage, pinagkakatiwalaan mo yan. Lagi mong kasama yan. Kasi si Banat Bay, entourage kami yan. Pagka umaalis kami, kasama namin matagal na namin kasama si Banat Bay, matagal na namin kaibigan, close kami, lahat ng sikreto, lahat pinagsasaluhan namin. Pagkain, alak, pagkain, ride, ganyan. Pinagsasaluhan namin lahat, pati mga biyaya ni Banat Bay sa buhay, nililibre kami niyan. So, ganun, entourage kami ni Banat Bay. So, kung halimbawa magkakasama kami nila Banat Bay sa isang out of town. Alam nga naman pagdating sa out of town, kanya-kanya tayo ng buhay. Hindi. When we go to Boracay, nang magkakasama kami, 2 weeks kaming nandoon or a little less than 3 weeks kaming nandoon. Inabot pa kami ng Bagyo. Dahil nga magkakasama kami, si Banat Bay hindi siya pumapayag na wala yung iba sa paningin niya. Walang hiya. Ako nagbayad ng accommodations nyo. Ako nagpapakain sa inyo. Asan kayo? Ganun yun. Pagka nawawala kami sa paningin niya, hanap ka agad nyo. Asan kayo? Asan ka? Andiyan ka na naman sa kwarto, Boss Dada, natutulog ka na naman. Ano yun? Nagpunta ka rito para matulog? Ganun yun si Banat Bay. So, ang gagawin ko kahit inaantok ako, pupuntahan ko siya. Lalabas kami, iinuman kami hanggang magliwanag. Sabi niya, kaya nga tayo nandito para mag-party. So, magpa-party kami. Iinom kami, maliligo kami sa dagat. Palakad-lakad kami, mag-jet ski kami, paparasailing, banana boat, parang mga baliw. Ganun ang gagawin namin. So, entourage kita. Tapos, pagdating natin dito sa lugar, matutulog ka lang. Hindi, sumabit ka lang.
Di ba ganun si Banat Bay? Anong ginawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Tutulog ka? Binayaran ko yung hotel mo, binabayaran ko, kain ka ng kain, tapos pagka party-party, solo ka. Hindi pwede. Magkakasama tayo, lumabas ka dyan, bumaba ka dyan. Matulog tayo maghapon bukas, wala akong pakialam. Basta mapuyat tayo ngayon, basta gising ako, gising din kayo. Ganun yan. Ganyang kami nila Banat. Katulad kagabi. O magkakasama kami nila Banat kagabi. Ako si Jay at saka ako si Jay at saka si Banat. Tapos yung mga bodyguard niya. Si Jay may bodyguard din eh. Pogi ng bodyguard ni Jay. So magkakasama kami. O noong napagsaraduhan kami nung unang kinakainan namin, lumipat kami sa iba. Pinagsaraduhan kami ulit kasi hanggang alas 3 lang sila. Imagine mo alas 3 na. Yung dalawa gusto pang pumunta doon sa isang bukas pa. Hanggang bukas daw yung hanggang alas 6. Antok na ako. So ginawa ko, pinabayaan ko siya ng maglakad doon, ako naiwan. Tapos sumakay ako sa kotse ko. Tapos hindi ko muna i-start. Si Banat Bay tawag ng tawag. Asan ka? Hoy, asan ka? Ganun ang ganun. Ako, tas in-start ko yung sasakyan, umalis na ako kagad. Iniwanan ko sila. Kita mo galit na galit si Banat Bay sa akin ngayon. Kasi nga, we're supposed to be there partying, pero lumayas ako. Tinakasan ko sila. Ano mo, puro message sa akin ng dalawa, baduy ka talaga. Antok na ako, matanda na ako, hindi na ako pwedeng all-nighter. Walang yan. Yung ganun, pag magkakasama, hindi yan papayag na wala yung mga isa't isa sa paningin nila. Lalo na sa ibang bansa na you're supposed to be having a good time. Kailangan magkakasama tayo. Kaya ewan ko. Kung maniniwala kayo na itong nangyari niyan sa LA, hindi kasama yung unang ginang. Nasa inyo na yan. Pero ito, ang sabi, part ng entourage niya, itong batang namatay na overdose. So, ang part ng entourage mo, addict, putang ina yan. Tapos may war on drugs kayo. Samantala si Pangulong Duterte, kinuha lang niya yung si Michael Yang na economy advisor. Pucha yan. Sa lahat ng operation ni Michael Yang, dinidikit na si Pangulong Duterte. Pati nga yung kung meron mang kinalaman sa droga talaga, pati nga yung kapatid dinidikit na kay Pangulong Duterte. Ano lang yun kinuha lang niya na economic advisor. Di ba? Nakita lang nakasama niya sa picture. Pero ito kasama mo, entourage mo, pinagkakatiwalaan mo, addict. So ilan pa ang mga addict sa mga kasamahan nyo dyan sa gobyerno? Ilan pa ang mga addict sa mga kasamahan nyo sa Malacanang? Yan ang malaking tanong na dapat talaga sinasagot ng buong-buo ng Malacanang, di puros kahol lang. Nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco. Naku po! So kasama din ba mga to? O hindi, kailangan din nilang sagutin to. Ayan si Frasco, ayan si Cheese, tsaka si Jinggoy. They also have to answer. Itong mga kasi kasama pala sila dyan. But then again, the problem is, itong namatay, hindi naman nila entourage. Hindi naman pwedeng lahat ng kasama nila dyan, iimbestigahan. Pwedeng tanungin kung nakasama ba sila sa party na yun. Pag sinabi na hindi, ibig sabihin, hindi sila kasapakat ng mga to. Pero kasi ang punto rito, sasabihin na naman, bakit hindi nyo tirahin si Cheese, hindi nyo tirahin si Jinggoy, si Frasco, kasama pala sila dyan. Hindi sila entourage Nandiyan dyan sila bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Responsibilidad ni Jinggoy, yung entourage siya, may sariling entourage si Jinggoy. Si Cheese, may sariling entourage yun. Si Frasco, may sariling entourage. Ito si Madam, may entourage din na sarili. Sa entourage niya may namatay. So bakit natin idadamay yung mga tao na may mga nandiyan unofficial or unofficial business? Nasa function nila yung pagpunta nila dyan, di ba? MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Hindi. So ito sinabi ni Inday kasi involved. Involved talaga. Bakit?
Hindi, involved siya doon sa tao. Sa pagkamatay, hindi pa natin alam. Yun nga yung kailangan natin malaman. Para malaman natin, involved ba siya sa pagkamatay nitong batang to, imbestigahan siya. Kasama ka ba sa party? Entourage mo to. Kasama ka ba sa party? Kung hindi, nagdodroga sila. Hindi mo ba alam na nagdodroga sila? Saan sila kumuha ng droga? Kasama mo sila. Ikaw lang naman ang very New York. Ikaw lang naman ang Americanized. Hindi ba? So, saan sila kumuha? Hindi ba? Hindi mo ba alam? Kailangan imbestigahan yan siya. Yun yung pinupunto dito. Kaya pero siyempre si Inday, sabi ni Inday, sangkot. Baka may alam si Inday na hindi natin alam. Sinabi ni Inday noon, anong sagot ni Claire? Sa kanya pala nang galing ang fake news. Hindi na fake news to Hindi na fake news to, ma'am. Totoo na to. Nilabas na ng mga, nilathala na ng mga media. Di ba sabi niyo yung media, meron yan silang internal checking. Lumabas na for public consumption, ibig sabihin, totoo, may report sa US na totoo. Anong fake news doon, Claire Castro? Baka wala kang alam kasi tanga ka. Baka hindi nila sinasabi yung mga bagay-bagay na ito dahil wala silang tiwala sa'yo kasi boba ka. Kaya siguro ganun. Siya pala ang source ng fake news na ito. Hindi na nga fake news to. Pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay... Ayan, Vera Files. Yan yung magagaling tanggal ng mga Facebook accounts. Yung putang inang Vera Files na yan. Altered daw, hindi daw totoo. Coming from Vera Files. Diba? Alam na this. Meron silang abogado sa social media na nagfa-fact check na lahat na nagsasabi na si Lisa Marcos ay na-detain o si Lisa Marcos ay part nung nangyari na yan ay hindi daw totoo. According to Vera Files. So ano to? May kasunduan ba dyan? O talaga ba ngayon? Paano nyo nasabi na hindi talaga totoo yan? Vera Files. Nag-imbestiga ba kayo? Kasama ba kayo nung pumunta yung mga kumuha sa bangkay doon? Nag-check doon sa vicinity? Kasama ba kayo doon? O in-interview nyo ba si Lisa Marcos at tinanong nyo ba si Lisa Marcos tungkol dito? Kasi para masabi mo na fake news ito, dapat ikaw nag-due diligence ka. Hindi ba? So kung nag-usap-usap na kayo tungkol dito, bakit walang report na nag-usap-usap kayo tungkol dito? Basta nilabas nyo na lang according sa inyong kagustuhan na altered itong issue na to, di ba? Ganyang kababoy ang fact-checking ng social media. distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 10, nakauwi. Pwede na ba nating sabihin na involvement, wala siyang involvement dyan? Bakit entourage siya? Kasama siyang pumunta dyan. Kasama niya yung mga yan na pumunta dyan. Bakit mag-isa na lang siya umuwi? Ang tawag dyan, nang iwan sa ere. Kasi under ng diplomatic status itong ating mahal na ginang. Pero ang tanong, kasama ba siya sa inimbestigahan? Na-interview ba siya? Kasama ba siya sa listahan ng mga tao na dapat imbestigahan? Diba? Nakauwi siya dito? Yes. Bakit hindi makauwi dito yan? Diplomat yan. Asawa yan ng presidente. Pag pumunta yan doon, under diplomatic status. First lady yan eh. Alam nyo ba na yung mga diplomat dito sa Pilipinas, pagka ano sila ng krimen, nagkaroon sila ng krimen na nagawa nila dito sa Pilipinas, hindi mo sila pwedeng ikulong. Hindi mo sila pwedeng i-hold. Alam mo ba na kapag diplomat ka, pauuwiin ka lang sa bansa mo, kahit anong gawin mong kasalanan dito? Sa pagkakaalam ko hindi ko alam kung totoo o hindi kasi wala naman akong kwentang tao. Pag diplomat ka, kahit nang rape ka dito, nakapatay ka dito, sibat ka.
No, ano ka, yun ang kaya nga ano yan, may mga status yan. Ganun lang po, pauuwiin ka lang. O, tingnan nyo na lang yung nangyari kay Pemberton. Hindi naman yun diplomat, pero anong nangyari? Di ba, pinauwi lang yun. Di ba, dinala lang, kinuha rin ng Amerika dito sa atin. So, ikaw, asawa ka ng presidente. Ikukulong ka ng ibang bansa. Pucha, gera yan. Diplomat yan eh. Oh, so pauuwiin lang yan siya sa Pilipinas at uuwi siya kung kailangan niya umuwi kasi nga yun ang kapangyarihan noong isa sa mga perks ng asawa ka ng presidente. O isa sa mga perks na diplomat ka. Research niyo na lang kung papaano kung ang isang diplomat ay makakakomit ng crime sa bansa na kung saan siya nandoon. Tingnan nyo na lang kung totoo yung sinasabi ko. Malamang sa hindi. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Yes, iyabang. Mayabang si Claire pag kayong siya eh. Pag kayong handa siya, mayabang yan. Pero pag yan, tinanong mo tungkol sa trabaho ni Bongbong, puta, walang alam yan. Ha? Oo, ganun yan. Oo, walang alam yan. Pero kapag patungkol sa pagtatanggol sa kanila at pagbanat sa mga Duterte, kompleto yan. May mga visual aids yan. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Nako po! Kasalukuyang Malacanang Deputy Secretary ang kanyang asawa. Kaya ano ba yan? Pwede bang isipin na dahil nagtatrabaho sa gobyerno yung asawa niya, may cover up, gano'n. Kaya hindi sila nagsasalita, kaya hindi sila nagrereklamo. Gano'n ba 'yon? Gano'n ba 'yon? Kasi hindi ito lang kasi ang pangit ng pangalan ng Rustans ngayon Oo, kasi siyempre yung kanilang tagapagmana ay may namatay sa paggamit Kasi ito yan, may sinasabi sila na kapag ka nasa high society ka, no, kapag ka ikaw ay nasa high society, sabi nila normal lang kasi yan eh. Ganyan din yung sinasabi ni Marbil na yung mga kasi nagsashabu, normal lang kasi yan. Normal lang yan dun sa mga nag-overtime eh. Oo, pagka pagod ka na, syempre, overtime mo, di batak ka, tapos alive ka ulit. Pwede ka na naman magtrabaho 3 araw dire-diretso. Okay lang yan. Oo, so parang nino-normalize nila yung droga. Yung iba naman, sinasabi na sa mga high society, mga bilyonary na yan, normal lang yan sa kanila yung paggamit ng cocaine Normal lang yan. Ito lang po kasi yan, mga bossing, Mayaman ka, mahirap ka, middle class ka, pag addict ka. Diba? Pagka lumulunok ka ng droga, Pag pusher ka. Pag mamamatay tao ka. Walang estado ng buhay na tinitingnan yan. Unang-una sa lahat, kay bilyonaryo ka at kumukuha ka ng cocaine sa isang source, ibig sabihin yan, dapat yung source na yan mahuli para lahat ng mayayaman na binibigyan niya ng white powdery substance, maimbestigahan ng pamahalaan. Di ba? Parang sinasabi nila sa high society, normal lang yan yung magchuchok-tsakan sila sabay-sabay. Normal lang yan sa kanila. Putang ina, hindi yun normal. Hindi yun normal. Kamanyakan yun. So, ganun din dito sa paggamit ng droga. Regardless kung bilyonaryo ka o hindi, kailangan mahuli kung kanino ka kumukuha ng cocaine or baka may business venture ka with cocaine.
Yun ang isang malaking problema nito. Kasi kung ang isang member ng high society, lalo na nasa gobyerno, mahilig sa droga. Di ba ikaw, kung ano yung hilig mo, yun yung nininegosyo mo. Mahilig ako sa sapatos, magninegosyo ko sapatos. Mahilig ako sa sombrero, magninegosyo ko sombrero. Kung ano yung hilig ko, yung passion ko, usually, nandoon yung ano ko. Nandoon yung interest ko. Addict ka eh. So, yun ang interest mo, yun ang passion mo. Mag-cocaine ka na mag-cocaine, magshabu ka ng magshabu. Pag nagkapera ka, anong unang-una mong ginagawa? Bumili ng shabu. Bumili ng cocaine. O, ngayon, may pera ka pang negosyo. O, hindi ba? O, di ang ininegosyo mo na niyan, cocaine. Pwedeng itong mga malalaking tao na to involved sa droga na yan. Kaya kailangan talaga, kung gusto ng gobyerno na maniwala tayo sa kanilang war against drugs, yung bloodless war against drugs nila, kailangan magpa-drug test muna sila. Diba? Kailangan wala kang dumi sa mukha mo bago kang magpansin ng dumi ng iba. Kailangan malinis ka bago mo linisin ang bayan mong Pilipinas. Kailangan yung buong pamilya nyo maayos, law-abiding citizen kayo bago kayo magpatupad ng batas. So mabigat itong ano na to. Mabigat itong balitang ito at again, kami po nagre-react lang. Kami, ang sinusundan lang namin yung logic naming walang kwenta. Ako po si Boss Dada, hindi nyo po kayo dapat maniwala sa akin. Ako'y nag-entertain lang. Kayo bilang mga Pilipino, isipin nyo, tama ba? Oo nga no. Totoo nga kaya, hindi ba? Di natin sinasabi na yan ang katotohanan, ang sinasabi natin. Tayo'y nagre-react lamang po sa mga issues, kaya sana huwag kayong masyadong balat sibuyas, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. O, katulad ng lagi natin sinasabi, kung ayaw ninyong maging sentro ng chismisan sa bayang Pilipinas, magtago kayo sa mga bahay ninyo, huwag kayong maging public figure, lalong-lalo na, huwag kayong maging public official. Maraming salamat po mga bossing, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay kayong lahat. The next performance will start momentarily.